Okay, good guys, no? Nandito tayo ngayon sa Calamba. Meron tayong service dito guys na Whirlpool. So, ang mayroon daw itong error. Ito ngayon ang ating titingnan, no? Kung anong error ang lalabas nito, no? So, ang washing machine na ito guys is 6 months lang. Bago pa, no? Wala pang isang taon, 6 months lang. Nagkaroon na siya agad ng error. No? So, ito. Tingnan natin. Ayan, nasa 14. So, pag dapat bababa ito ng 13, no? Tingnan natin. Pag di siya bababa ng 13, nagkaroon ng error, alam na natin kung anong problema nito. So, nagkakarga siya ng tubig, guys. No? Ayan. So, antayin natin, guys. Lumabas yung error. So, bago pa yung unit, 6 months pa lang. So, hindi na pinawarranty ng customer. Sige daw, matagal mag-claim ng warranty. Kaya na, pa-service sa atin, no? So, tingnan natin kung anong error ang ilalabas nito. So, ayan. Antayin lang natin, guys, no? So, sa mga gusto magpa-service sa amin, no? Message lang kayo, guys. Ayan. E11 ang error, no? So, ang nangyari, guys, tuloy-tuloy yung karga ng tubig. Hindi siya nag-stop din. Nag-E11, no? Ang lakas naman ng karga ng tubig. E11 error yung binibigay. So, nakita namin, guys, ang problema, yung kanyang water level sensor, no? Yun po yung palitan natin. Yun po ang nakita natin na may problema, no? So, nung inihipa natin, guys, singaw. Singaw na yung water level sensor. Ito, singaw na. Kaya sira na siya. No? So, bago pa guys, 6 months pa lang. So, ang isa sa mga nakita namin dito guys, yung sumisira nito, dito sa sensor na to, ay yung overload. Sobrang bigat na karga. Kaya yung pressure na umakyat dito, masyadong malakas. Kaya napupunit yung pinaka-diaphragm niya. So, yun po yung nakikita namin na dahilan ng pagkaroon ng E11 error ng Whirlpool, no? Kasi marami kaming experience nito guys na pinalitan namin ng bagong sensor nung niludan nila ng sobrang bigat, nasira kaagad, no? So ito guys, ito yung diaphragm niyan. Sobrang nipis ng rubber niya, no? So kung ianinagi natin yan, ayan, makita mo may butas. Ayan, may maliit siyang butas. Sobrang nipis lang yan siya guys, parang lining lang. So, siya yung nag-hold ng pressure, no? Galing doon sa drum. Ngayon, pag nilagyan nyo siya ng mabigat na load, over siya doon sa capacity, doon siya nasisira. So, ayan, no? Sobrang nipis, no? Kung maianinag mo, makikita mo siya, no? So, ang cost talaga, guys, ng E11 error talaga ng isang Whirlpool ay yung overload, no? So, yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng sira doon sa sensor. Okay, thank you.